Ito naman, check natin to. Ito naman Yung ay mga choco po, hindi lang makita. choco. Ayan, papangat natin dito guys. Ilawan na natin. Ayun. Ito ba yung tinatawag na choco balloon? Yes po, choco. Ayan. Yung iba po tawag nila copper, yung iba naman electric choco. Electric choco. Oh. Ayan guys, oh. Grabe, laki rin ng body nito, oh. Ayan, oh. Napaka-solid nito guys, oh. So dito po may ano naman tayo dito, variety naman tayo ng mga veiltail na PKBM marble po. PKBM marble na built-tail pa rin. Yun yung mahaba po yung fins nila. Oh, grabe nga ba na ito. Tingnan natin. Tawag ng iba is ano, fairy po. Ayan, oh, fairy. Okay. Ngayon ko lang to nakita, yung ganitong klase ng balloon molly, na yung pinaka pins niya, yung tail niya, sobrang haba. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. So guys, ayan, touchdown na tayo dito sa may Antipolo, na kung saan bibisita tayo dito kay Brother Ben Aquatics. So check natin. By the way, pakilala ko muna sa inyo yung nag-breed ng magagandang molly, si Ben Aquatic. Ayan, so bro, bati muna tayo sa ating mga subscriber. Hello guys, ako nga po pala si Ben Aquatics. Dito lang po sa Antipolo yung may-ari ng Ben Aquatics. Lahat po ng isda natin dito is all balloon mollies po. Alright, so sabi nyo sa akin, mag-features tayo ng mga magagandang molly na which is ayun yung mga ipapakita ko ngayong araw. At nasipat ko yung mga ibang molly niya. Sobrang nakaka-amaze dahil magaganda at quality yung mga molly na nandito. So bro, dito sa farm mo, ilang strain ba ng molly yung makikita nila dito? Yung sa farm po natin na nandito mismo sa farm is nasa halos 10. Pero overall po, sa utol ko kasama is nasa siguro na halos 15 din po, ganun. Nasa 15 strain na klase ng molly. Ayan, so dito guys, kung mapapansin nyo, itur ko muna kayo. So dito may mga tab, ito, mga black tab na nakikita kayo ngayon dito. So ito ngayon yung nauuso na setup ngayon pagdating sa mga molly, gapi. Ayan, mga madali kasi itong i-maintain. Madaling i-maximize yung space. Ayan, marami siyang mga nakatab dito. Ayan, so sobrang basic ng setup at napaka-organized din naman yung area ni Ben. Tapos may mga tanks din siya na kung saan, and dito naman yung mga grow out, breeders. So nandito yun guys, ayan o. Tapos ito pa yung mga ibang ano niya, mga tabs niya. Tapos nandito yung mga molly, iba't ibang klase ng molly na ipapakita natin sa inyo mamaya. Ayan o. So ilibot ko muna kayo. Ayan o. Ngayon lang din ako nakakita ng mga panibagong strain ng molly kasi hindi na tayo updated sa mga bagong labas na klase ng molly. At least ngayon nagkaroon ulit tayo ng panibagong idea kasi para sa mga hindi nakakaalam, bago tayo naging vlogger, nag-start tayo sa pag-aalaga ng molly at mga guppies. So sino nga naman ba yung hindi may in love sa pag-aalaga nito dahil napakadaling alagaan, madaling i-maintain, tapos live bearer pa. So kung mag-aanak yung mga yan, isda na rin, so hindi sila ganun kahirap alagaan. Tapos ngayon, meron ng magagandang klase ng mga molly na naglalabasan. At yung molly na to, dati underrated to. Actually, parang hindi siya masyadong pinapansin. Pero dahil lumabas yung mga iba't ibang different show ng molly, at imagine nyo, no, from dati na hindi masyadong pinapansin, ngayon, internationally guys, nakakarating na yung mga molly natin sa ibang bansa, no? At shoutout sa mga breeder natin na dito sa Pilipinas na nagpo-produce ng sobrang gandang mga molly. So ngayon, check natin yung ibang klase ng mga molly dito. At papasama tayo kay Ben kung ano yung mga makikita nating molly dito. So tara, saan ba tayo pwedeng mauna, idol? So, siguro introduce ko po kayo sa mga breeders. Sa breeders, sige. So sa mga breeders po natin. So una po dito, yan, may mga red eyes po tayo na PKBM. So albino na PKBM, pwedeng makita tong sample nito bro. Ayan o, pakita natin sa kanila. Ayan o, ito which is yung female. So ayan o, grabe guys o, ganda o. Tingnan nyo naman, diba, napaka solid. At syempre, bago yon, pasalamat tayo kay Ben Aquatic at pinayagan tayo makabisita at
mapakita sa inyo guys yung mga magagandang molly nyo na dito. Ito naman, anong... Mga ano po, halo na po siya ng veiltail na PTBM and PTBM roundtail. Ganun po. So pinagano lang po para mas mabilis yung breeding. Kasi usually po, sa veiltail, dahil nga veiltail sila medyo mabagal lumangoy, nahirapan sumundot yung mga male na ganito sa female nila. So inahaluan natin sila ng ibang variety. So Para mas ito mabilis guys po. ay bali PKBM na billtail. Po, PTBM na veiltail. Na blue eyes po. Blue eyes. Grabe. Ang haba ng ano nito guys, ng mga pins nito, ayan oh. Yung mga tail nila sobrang ganda. Ayan oh. So just in case gusto nyo bumisita dito, ayan pakita ko muna ulit. Pwede kayo mag-PM sa kanya sa FB page niya para just in case mag-drop by kayo dito, maabutan nyo si Brother Ben kasi sobrang busy din ito. Check pa natin yung mga iba dito. So yun po, yung iba pa po natin is yun, yung mga like typical na mga bago po ngayon, like yung albino mga sakura. Albino sakura naman to na balloon molly. Bali, kung mapapansin nyo, no, ito bakit may mga lagayan na ganito sa mga hindi nakakaalam. Ito, nandito yung mga breeder niya. Tapos ito yung usual na pantakip ng ulam eh. Kasi ito may mga butas yan na mapansin nyo, di ba? So once na mag-anak sila, dahil live bearer na rin to, mga isda na rin yan pag nag-anak, dyan nalalabas. Hindi na siya prone na makain ng mga breeders, no? Usually po pag albino kasi prey eater sila. Ang mga albino, lalo na yung mga albino, kagaya nito, mga prey eater talaga yan sila. So ayan, kagaya nito, may DIY na net para pag nag-anak, makakalabas na dito sa gilid, hindi nila makakain. So nandito lang yung mga breeder. Alright, tas eto naman, check natin to. Ito naman Yung ay mga choco po, hindi na makita. choco. Gawa ng- Ayan, Opo. papangat natin dito guys. Ilawan na natin. Ayun. Ito ba yung tinatawag na choco balloon? Yes po, choco. Ayan. Yung iba po tawag nila copper, yung iba naman electric choco. Electric choco. Oh. Ayan guys, oh. Grabe, laki rin ng body nito, oh. Ayan, oh. Napaka-solid nito guys, oh. Ayan. So maraming variety dito ng mga balloon molly kayo na pagpipilian dito guys. Pwede kayong mag-walk-in or kung sakali via online, ano? Pwede. Yes po, pwede. Tapos tumatanggap ka ng online, balita ko tumatanggap ka ng order internationally. Yes po, nag-accommodate din tayo ng order like kung samang bansa, basta yun, inquire lang po kayo. No, di ba? May TikTok rin po tayo and Facebook. Oh, yun guys. Grabe, napaka-solid, no? International din to na nagpapaship ng mga molly niya dito. So, pwede nyo siyang i-PM dun guys, no, sa mga interested. Check natin yung iba pa dito, bro. So dito naman po tayo sa mga ano natin, mga ano, sa kabila. So dito po may ano naman tayo, dito variety naman tayo ng mga veiltail na PKBM marble po. PKBM marble na Opo. billtail pa rin. Yun yung mahaba po yung fins nila. Oh, grabe nga ba na ito. Tingnan natin. Tawag ng iba is ano, fairy po. Ayun, oh, fairy. Yung iba. Ngayon ko lang to nakita, yung ganitong klase ng balloon molly, na yung pinaka pins niya, yung tail niya, sobrang haba. Ayan, oh. Kasi napapabisita tayo ng mga farm, usually yung mga normal molly at normal na balloon molly lang. Pero dito, ayan, oh. Dito natin nakikita sa yung mga ganitong ano, breeder, yung mga iba't ibang klase ng molly. Check pa natin yung iba. Kasi ito po may mga light base tayo ng mga sakura din. Sakura din po sila pero ibang linya din. Tapos light base. Light base na sakura. Sakura light Okay. base. Tapos eto, Tapos ito po is mga golden blue tail naman po. Ito mga pinaproject lang natin, tinatry lang po natin na pag-crossin yung mga veil tail, yung mahaba yung fins and yung mga round tail. Kung ano po yung kakalabasan. okay, so project ano mo to? Breed. Okay. Tapos check pa natin dito. Tapos Ito, yan, maganda rin to. Opo, mga golden zebra naman po ito. Golden zebra. Opo, Ito gold guys. siya na ano po. Ganda, oh. Ano yung mga diet na ibinibigay mo sa kanila? Depende yun eh. Pagka tag-ulan, or kahit hindi man tag-ulan, tulad ngayon po malamig. Ano po, nagdilas tayo sa mga pagkain na ano, medyo matagal matunaw. Tulad po ng mga live foods, lalo na yung chubby po. Bukod kasi sa malakas makadumi ng tubig yun, medyo hirap silang tunawin yun. Kaya hindi po muna tayo nag-i-introduce sa kanila ng tayo more on, like yun, yung nauusong pagkain po ngayon na gel food, and yung steam egg, or yung BBS yun, pwede naman din po yun. Yun po yung usual na binibigay natin sa akin. Kasi dito guys, yung location niya sa Antipolo, mataas to. Kaya talagang ngayon, malamig dito habang sinushoot ko to, malamig yung area nila dito. Kaya alam nyo naman, lalo na pag semi-outdoor or kagaya na to na naka-outdoor setup siya, talagang kailangan dapat control yung pakain. Lalo na sa ganitong klase ng isda. Kasi once malamig yung panahon, mahihirapan yan sila magtunaw, no? Nagkukos din yan ng pagkakaroon ng ano, SBD minsan. Tapos yung iba namamatay pag sobrang lamig, no? Tapos hindi sila agad nakakapagtunaw ng pagkain. Pag malamig ang panahon, ilang beses naman yung feeding mo? Sa malamig pong panahon, ang nangyayari po is rotation kasi everyday nakakakain naman sila lahat ng BBS.
Pero yun nga, dahil nga malamig, pitik-pitik lang po. Tapos, yun, nag-i-introduce din po tayo sa kanila ng, tansya-tansya lang po, depende din sa dami kung ilan yung nakalagay sa isang lagayan. Bali, yun po yung parang tinatansya kung ano yung kaya nilang ubusin sa isang araw. Hindi po mahalagang mabusog, lalo na kung taglamig. Kasi baka ang kalabasan po ng imbes na maging ang habol nyo is mapaganda isda nyo, baka maligwak po. Ma-overfeed din pati, no? Overfeed. So, kailangan babalansin mo lang. Pero pagka yung mga normal days na medyo mainit naman, warm temp naman, Yun, pagka warm tent po dun, nag-introduce po talaga, sinisikap natin na makakuha ng live foods in every week. For 4 days, 5 days, nagpapakain po tayo ng live foods. Yung chubby yun, daphnia, yan, kasi maganda po talaga, mas mabilis lumaki yung isda. Sa Nag-rotate din naman po tayo, like mga koi king, gel food, nag-introduce pa rin tayo, pero mas pinofocus natin yung mga live. Kasi nga mas mabilis po silang lumaki at gumanda. sa dami naman ng mga tanks at saka mga tabs natin dito, tuwing kailan ka naman dito nag-water change? Dahil medyo marami din yung laman ng mga lagayan natin na isda. Dahil nga crowded sila, minsan, talaga, every 3 days po. Or minsan, kung mapapansin naman natin hindi pa masyadong dumudupi, siguro naabot din po ng 4 to 5 days. Ganun. Mga ilang percent naman yan? Sa percentage po ng binabawas natin is 30 to 40% po. 30 to 40. So every 3 days. Alright, tapos kung mapapansin nyo dito guys, yung mga tanks na nandito, ayan o, mga nag-green water, di ba? So dahil nga naka-outdoor na rin to, meron lang cover lang din na plastic para just in case umulan at yung mga dahon na nagbabagsakan, no? So ayan, makikita nyo, minsan yung pagka green water naman yan, beneficial din yan sa mga isda dahil minsan yung lumot nakakain din naman nila. Tapos may-maintain lang nila dito yung pag-water change, then yung pakain, yun lang dapat yung mga makokontrol. Tapos pansin ko din dito yung kanyang piping ng aeration dito is naka-centralize na rin. Ayan. Tapos ang gamit niya rito is compressor na rin. Ito guys, oh. Yan, kung makikita nyo, naka-centralize na lahat. Tapos 3 layer na rack ng ano. Dito is mga nasa 5 gallon each to, no? Yun nandito. And then dito naman mga 10 gallons. And yung mga tab niya dito, magkakasukat naman to eh. So, ito kasi yung kagandahan dito sa mga tab. Madali siyang i-maximize yung space niya. Then, mas maluwag, mas nakakagalaw ng maayos yung mga isda. Ayan. Then, kapag outdoor, binubutasan lang nila dito yan. Parang ganito. Ayan. Para sa overflow, just in case muulan, hindi siya aapaw. Ayan. May screen para hindi masama yung mga fry, just in case merong mga fry dito. So, dito guys, marami pang mga balloon molly dito with different strain na magkakasama. All female yung mga nandito. Anong mga nandito, bro? Marble po yan, then may mga female din po na PKBM. Ayan, marble, tsaka PKBM. Tapos, dito naman, Mga veil-tail po na mga lemonades. lemonade bill-tail. Ayan guys, ang dami, oh. Diba? Ayan. So, napakasimple lang ng setup. May mga aquatic plants, tapos meron siyang, ito yung patukaan ng manok, no? Bali, ito, dito mo nilalagay yung tubipix. Yes po, dyan. Then, napansin ko dito, itong part na to, pinakita ko sa inyo, nandito yung mga breeder niya. Mamaya sisilipin pa natin yan. Then, dito, marami ditong mga juvenile, no? Yes po. Tsaka may mga fry din dito sa area na to. Tapos, nabanggit mo sa akin yung regarding sa kaling. So, paano ba yung ginagawa mong pagkakaling dito sa area na to? Kung napapansin nyo po kasi, yung mga palaki natin, nakapwesto po sila sa mga 15 gallons. Yung purpose po natin is para na monitor natin yung paglaki ng isda. Kasi minsan may mga batch po na mabilis lumaki and may batch din na medyo mabagal. Kaya yun po, mas maganda po na nakaganto para at least na monitor natin kung pwede na ba ikaling isang batch. Mas madali mong masusubaybayan. Ayan. Madali ka mag-select kapag makikita mo nga naman yung nandito. Ayan, oh. So, iba't ibang klase ng mga balloon mollies ulit yung nandito. Ayan, oh. Ganda din ito. Anong strain to nandito, bro? Ano po? Mga lemonade ninja po. Lemonade Ninja. Grabe, ngayon ko lang mga naririnig yung mga pangalan ng ano. Ito, tingnan natin to guys. Ito. Tingnan nyo guys, Ito. Ayan, oh. Ito yung Ninja. Opo. Ayan guys, oh. Grabe, tingnan nyo naman yung dorsal niyan, tsaka yung tail, oh. Mga solid, diba? So ngayon lang natin na i-encounter yung mga klase ng ganyang molly. Tapos check pa natin dito yung mga breeder naman niya. Ito, mas marami kayong mapapansin na dito. So iba't ibang klase. Tapos may nakita tayong, ano to, coffer? Ano po siya? EBBM. Electric blue po. Electric blue. Balloon molly. Balloon molly. Ayan, oh guys. By the way, dito is for sale sila, yung mga nandito. Ito, mga pour out na to mga nandito. Tapos ito, PKBM. So ito, grabe to. Ano to? Naabutan ko to parang nasa 1.5 ang trio. Yung range niya. Pero depende pa rin yun guys sa quality tsaka yung form ng body talaga niya. Ayan. Hindi ko lang alam kung magkano na ngayon yung any idea lang kung nasa magkano yung
range ngayon ng mga PKBM? Dahil nga po dumami na bumaba na yung demand niya, gawa ng marami na rin po nakakapag-breed. Ano po, pero hindi naman po like literally nawala yung demand kasi ang dami po rin po talaga na bumibili nito and mabilis siya maubos. Isa po to sa fast moving na na strain eh. Ah, okay. Then, ang ano lang po, ang nag-adjust lang po yung presyo dahil nga po marami na nag-o-offer. Syempre, medyo nagkakaroon ng price war. So usually, ang range nito is nagiging 800 na siya per trio and up ganun po. So lagi nyo tatandaan guys, yung binabanggit natin na demand and supply. Pag marami na yung supply, ibig sabihin yung demand niya bumababa. Compare dun sa kapag konti pa yung supply nila, 'di ba? So mataas talaga yung demand. Check pa natin dito. So marami siya mga pang-out dito guys, mga PKBM, iba't ibang size. And then dito check pa natin. Ito anong strain ng muli naman yung nandito? Ano po, bali yan po is GBT po siya. GBT. Tapos may lemon ginger rin po ng galigaw. Ito check natin to guys. Pakikita ko lang sa inyo. Mga golden blue tail. Golden Blue Tail, GBT. Yun, so ngayon lang natin na nalaman yung mga bagong strain ng Molly o baka matagal na to kasi matagal na tayo hindi nakapag-features ng mga Molly no? Tapos dito bro sa kabila, Yan po is mga golden zebra naman po. Golden Zebra. Ganda nito. Ayun. Tingnan nyo guys. Tapos yung katawan napaka-compact naman, solid oh. Tingnan nyo. Ayan oh. So guys, yan mga for sale yan dito guys. Sa detalye regarding sa price, PM nyo na lang si Ben Aquatic para dun sa mga detalye no at yung info regarding dito sa mga klase ng balloon mollies niya. Tapos ito ba yung mga choco? Yes po, mga Yeah. copper choker. Copper choco. Ayan guys. Tingnan nyo. So nakakatuwa kasi ito guys, yung ganitong klase ng isda, highly recommended to dahil nga ito is kahit beginner ka, wala kang idea sa pagikip ng isda ano. So madali kasi silang alagaan, madaling dumami. Yun yung pinaka-advantage nito na kahit newbie ka, di ka mamumroblema kasi nga pag nag-anak tong mga to, live bearer na, ibig sabihin mga isda na rin sila no. Ayan, so madami pa dito guys. Ayan, okay na lang bahalang mamili dito pag bumisita kayo. Kayo na yung makakita ng actual ng mga isda niya dito. So hello guys, ni-invite ko nga pala kayo pumunta dito sa Haven Aquatics. Available naman na yung pin location natin sa Google Maps. And ito is located sa Antipolo guys. And kung malayo naman kayo, pwede naman kayo mag-message through FB. And meron din naman tayong TikTok. And dun sa mode of shipment natin, nag-ship tayo nationwide. Or kung nakakarating man to sa ibang bansa, is nag-ship din po tayo sa ibang bansa. Ang mode of shipment natin is through LBC, Lalamove sa mga malalapit around Luzon. Tapos kung gusto niya rin po pala guys ng papakain sa isda nyo, nag-iisip kayo ng magandang pakain, ito po, mare-recommend ko yung Megalodon Gel Food na ginagamit din po natin sa mga molly natin para mas mabilis silang mapalaki at mas mapaganda. Available po siya in 50 grams and also 100 grams. Piscada, piscada. Fish alive, good vibes, halina sumama. Welcome sa Piscada. Sa farm mo biyahe laging masaya. Fish keeping life di nakakasawa. Crayfish, koi at mga guppy pa. Sa Piscada, marami kang matutunan.
nga guys, natapos na tayo dito sa ating panibagong vlog at sana nabigyan ko kayo ng panibagong update regarding sa mga nagagandahang molly dito sa Ben Aquatic. At sa lahat ng interested, pwede kayong bumisita dito guys, located lang to sa Antipolo. I-wish nyo lang Ben Aquatic at available yan kahit mapa-online transaction at mapa-walk-in, pwede kayong sumadya dito. At by the way guys, abangan nyo nga pala yung bago nating i-release, which is yung ating merch. Eto guys, ayan. So, unreleased pa siya. Antayin nyo dahil may mga pina-final pa tayo mga ibang detalye para pag in-out natin to ay talagang ma-amaze kayo. Ayan. At kung bago pa kayo sa ating channel at mahilig kayo sa fishkeeping content, sa lahat ng pets na pwede nyo alagaan, please like, share, and subscribe at click nyo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Abangan nyo pa yung mga ibang vlog na mangyayari dito at sa mga pupuntahan natin, lalo na sa mga breeders, sa mga farm na bibisitahin ngayong February. So, abangan nyo yun guys. So, maraming salamat sa inyo. Peace out!